Saan nga ba magandang magbalik tanaw ng kasaysayan ng Pilipinas? Sa Malolos, Bulacan! Uy, kumusta? Alam nyo ba na isang Pilipinas sa mga bansang kinikilala na may pinakamaraming Kristiyanong populasyon at hindi nga sikreto na ang mga Espanyol ang nasa likod nito. Ngayon, libutin natin ang isa sa mga makasaysayang simbahang na ipatayo noong panahon ng mga Kastila na nagpatibay sa demokrasya at kasarinlan ng Pilipinas, ang Baraswain Church dito sa bayan ng Malolos. Ipinatayo ng mga misyonaryong Agustino noong 1885 na nagsimula bilang isang kapilya na gawa sa pawid at kawayan. Sa pamamahala ni Father Giron noong 1885, sinimulan ang pagpapatayo ng simbahan na yari sa bato, adobe at kahoy matapos itong masunog. Nakikita natin sa ngayon na ang simbahan ng Baraswain ay may arkitekto at disenyong kolonyal ng mga Espanyol. Saksi ang simbahan na ito sa mga mahalagang kaganapan sa ating nakaraan. Dito nangyari ang pagsulat ng draft ng Constitution at ang ratifikasyon ng Deklarasyon ng Kalayaan na ipinroklama ni General Aguinaldo sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898. Sa loob din ng simbahan ginanap ang sesyon ng unang Kongreso Revolusyonaryo noong September 15, 1898. Dito ginanap ang pagpapasinaya o inaugurasyon ng unang Republika ng Pilipinas at dito nanumpa si Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Sa kumbento rin ng simbahan ng Baraswain matatagpuan ang Museo ng Republika 1899. Alam nyo ba, na ang unang Republika ng Pilipinas ay ang kauna-unahang republika sa Asya na may saligang batas? Dito din naganap ang ilan sa pinakamakasaysayang pangyayari sa ating bansa, ang pagsalubong sa kasarinlan ng Pilipinas. Kaya tara, samahan nyo kami sa pagbisita namin sa Museo ng Republika 1899 na nasa pamamahala ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Ang una nyo makikita pagpasok nyo sa kumbento ay ang karwahe ni Emilio Aguinaldo. Sinasabing ito ang sinakyan niya mula sa simbahan ng Malolos na nagsilbing presidential place, patungo sa simbahan ng Baraswain kung saan naganap ang pagpupulong ng mga kongreso. Ang museyong ito ay nahahati sa 5 bulwagan. Sa unang bulwagan, nakikita natin ang Galleries of the Museum. Tinatalakay dito ang ating paglaban para sa kasarinlan at ang pagbuo natin ng isang republika. Ang unang imahen na makikita natin ay tumatalakay sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas at ang pagsusumikap ng mga Pilipino na makamtan ng kalayaan sa pamamagitan ng iba't ibang pag-aalsa hanggang sa mangyari ang pambansang himagsikan o National Revolution noong 1896. Hindi sapat na mag-alsa ang mga naaapi, kaya naman kailangan din bumuo ng pamahalaan upang manatili ang pagkakabigkis ng bansa. Dito sa pangalawang bulwagan, makikita natin kung paano binuo ng mga manghihimagsik ng republika ang biyak na bato, kung paano ipinahayag ang ating kalayaan sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898 at kung paano muling naharap sa hamong ipagtanggol ang kalayaan sa pagdating ng mga Amerikano noong 1898. Sa pangatlong bulwagan naman, bubungad sa inyo ang diorama ng mga taong lumahok sa pagtatag ng Republika ng Malolos. Dito rin masasaksihan ang pagpapahayag ng saligang batas at ang pagpapasinaya ng unang Republika ng Pilipinas. Sa ika-4 na bulwagan, bubungad ang isang malaking salamin kung saan nakaukit ang sipi ng El Heraldo de la Revolucion, ang opisyal na pahayagan ng revolusyonaryong pamahalaan sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo. Dito inilambag ang saligang batas ng Pilipinas sa taong 1899.
Dito naman sa kabilang banda, makikita ang isang listahan ng natatanging Pilipino na naging kinatawan ng Kongreso mula sa iba't ibang lalawigan ng bansa. Hindi pa man nagtatagal ang unang republikang konstitusyonal sa Asya ay naharap na ito sa panganib. Ang malungkot at masalimuot na bahaging ito ng ating kasaysayan ay matatalakay sa bulwagang ito. Makikita rito ang ilang litrato na nagpapakita sa matinding hirap na dinanas ng ating mga ninuno sa pagtatanggol sa ating kasarinlan. Dito rin ay makikita ang ilan sa mga kagamitan ni Emilio Aguinaldo. Sa bulwagang ito ay makikita rin ang mga orihinal na upuan na maaaring ginamit ng mga mahalagang tao sa ating kasaysayan. Tara, puntahan at libutin natin ang isa sa mga pinakakilala at mahalagang parte ng kasaysayan ng bayan ng Malolos, lalawigan ng Bulacan, ang Casa Real Shrine o kilala bilang Museo ng Kasaysayang Pampolitika ng Pilipinas. Ang Casa Real ay matatagpuan sa Paseo del Congreso, Plaza Rizal, Malolos, Bulacan. Ito ay nanggaling sa salitang Espanyol na nangangahulugang bahay ng hari o gusaling pampamahalaan. Isa ito sa pinakamatandang struktura na makikita sa lungsod ng Malolos. Ginawang moderno at interaktibo ang museo para ilapit ito sa mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga kabataan upang mapagyaman ang kaalaman sa istorya ng inang bayan. Ang kalakalang galyon, ang unang galyon na ginamit sa pagpapadala ng mga liham, opisyal na ulat, mga taong nandarayuhan at deportado. Makikita rin sa Casa Real ang mga orihinal na pabalat o cover page ng Philippine 1899 Constitution. Isang palimbagan sa panahon ng Republika ng Malolos na naibalik noong 1852 at ginawang aklatan ng munisipyo. Ito rin na ilimbag ang La Independencia, El Heraldo de la Revolucion, Kalayaan at Kaibigan ng Bayan. Sa patuloy na paglibot sa lugar, makikita rito ang iilang diorama ng mga mamamayang Pilipino na lumaban sa panahon ng Espanyol. Babasa rin sa Casa Real ang mga impormasyon tungkol kay Emilio Aguinaldo, ang unang republika at ang pamahalaang Commonwealth. Makikita rin sa Casa Real ang mga impormasyon at litrato ng mga dating pangulo, tulad ni Sergio Osmeña, Manuel L. Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, at Ferdinand E. Marcos. Kasama na rin ang mga lumang pera na ginamit ng bansa, mga armas, at ang pinakabago ang paglalagay ng braille system sa mga exhibit. Ang Minor Basilica and the Cathedral of Immaculate Conception of Malolos o mas kilala bilang Malolos Cathedral ay isa sa mga kilalang simbahan sa Pilipinas na matatagpuan sa Malolos, ang kabisera ng Bulacan. Ang Malolos Cathedral ay kilala noon pa man sapagkat ito ay nagsilbing unang kabisera ng bansa noong 1898 hanggang 1899. Noong 1580, itinatag ni Fray Macho de Mendoza ang parokya ng Malolos, na kalaunan ay naging katedral ng Malolos. Ang kasulukuyang katedral ay hango sa disenyo ng Romanesque revival of Neo-Romanesque style.
dito rin ginanap ang pagpupulong ng Malolos noong 1889. Ito ay mahalaga sa kasaysayan sapagkat dito unang pinagtibay ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Ang makasaysayang puno ng siyar o mas kilala ngayon bilang Kalayaan Tree ay matatagpuan sa harap ng Katedral ng Malolos. Ang punong ito ay itinanim mismo ni General Emilio Aguinaldo. Ayon sa sabi-sabi, ang punong ito ay naging buhay na saksi sa ilang kaganapan at pagpupulong sa mga tauhan ng ating kasaysayan. Ilan na lamang dito sina Gregorio del Pilar at Isidoro Torres. Yeah, 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 yeah. That's the way every day goes.